Shoutout nga pala kay Justin Ladera, bumili ng sapatos, at maraming salamat sa iyo kaibigan. Grabe ang lakas ng Clippers at Nuggets, parehong deserved makapasok sa next round. James Harden, nagising ang dating paglalaro. Dillon Brooks, may mensahe kay Curry. Warriors may 7 salita bago ang Game 6 sa Chase Center. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Nagpakitang gilas si James Harden na may 28 puntos at 8 assist sa isang napakagandang pagbawi, habang nagdagdag si Kawhi Leonard ng 27 puntos para sa Los Angeles Clippers na pinilit ang Game 7 sa kanilang unang round ng NBA Playoff Series sa pamamagitan ng 111-105 na panalo kontra sa Denver Nuggets sa Game 6 nitong Biyernes ng araw. Umiskor ng 24 na puntos si Norman Powell para sa Clippers na bumawi mula sa sunod-sunod na pagkatalo sa pamamagitan ng isang kahangahangang laro sa bagong Intuit Dome. Kinuha ng Los Angeles ang kontrol sa ikalawang kalahati habang nagpakita ng masigasig na depensa kay Nikola Jokic na nakapagtala ng 20 sa kanyang 25 puntos sa unang half. Gaganapin ang Game 7 sa Linggo sa Denver. Nakapagtala ng 21 puntos si Jamal Murray para sa Nuggets na natalo sa isang potensyal na panalo para sa pagselyo ng serye sa ikatlong pagkakataon sa loob ng 4 na pagsubok nitong huling 2 season mula nang sila'y maging kampiyon noong 2023. Naibigay rin ng Denver ang 3-2 lead in series kontra Minnesota sa second round nung nakaraang season. Hindi pa muling nanalo ang Nuggets sa isang Game 7 mula noong 2020 nang talunin nila ang Clippers sa conference semifinals sa Florida Bubble. Ang 35 taong gulang na si Harden ang nagtulak sa comeback na ito para sa Clippers na naglaro ng agresibo at tuso matapos siyang batikusin dahil sa pagiging pasibo noong Game 5. Umangat din si Leonard, ang 2-time NBA champion, na nagdagdag ng 10 rebound at 5 assist sa isang matatag na pagganap. Nag-team up sina Ivica Zubac at Nicolas Batum para sa isang nakakagulat na epektibong depensa laban kay Jokic na kadalasang hindi mapigilan. Hindi nakapuntos si Jokic sa loob ng 11 minuto ng ikatlong quarter at gumawa lamang ng 2 sa 9 na shooting sa ikalawang half. Leading ang Los Angeles ng 15 puntos sa nalalabing wala pang 6 na minuto sa laro. Ngunit gumawa ang Denver ng malaking run upang bawasan ang kalamangan ng Clippers sa 107-101 bago ipinasok ni Powell ang isang 3-pointer sa natitirang wala ng 2 minuto. Ang clutch shot ni Powell ang tanging field goal ng Los Angeles sa huling 6 na minuto ng laro, ngunit nanatili silang leading dahil sa kanilang depensa. Maling-mali si Russell Westbrook sa isang layup sa ilalim ng pressure at na-block pa sa isa pang layup sa sunod na posisyon sa huling minuto, at binara ni Zubac ang isang layup attempt ni Jokic sa natitirang 24 na segundo matapos malugmok sa 2-1 series at isuko ang 22 puntos na lead sa ika-4 na quarter ng Game 4. Nanalo pa rin ang Nuggets sa Intuit Dome 5 araw na ang nakaraan sa pamamagitan ng kahangahangang dunk ni Aaron Gordon sa buzzer. Gamit ang momentum na iyon, nagkaroon ng Denver ng komportabling panalo sa Game 5 kung saan nagtala ng 43 puntos si Murray. Matapos bumagsak ang Clippers sa huling bahagi ng laro noong Miyerkules, ginawa ni Coach Tyronn Lue ang hindi pangkaraniwang hakbang na tawagan ang kanyang mga manlalaro sa kanilang araw ng pahinga. Sinabing kumuha siya ng maraming temperatura upang matiyak na handa silang lumaban para sa kanilang playoff lives. Ang Clippers na pumasok sa playoffs na may 8 sunod na panalo at 18 sa huling 21 ay tumugon sa panawagan ni Lue sa Game 6. Sino sa tingin nyo ang mananalo sa seryeng ito mga kaibigan? Sa ibang balita naman mga kaibigan, hawak ng Golden State Warriors ang 3-2 series lead kontra sa Houston Rockets sa unang round ng playoffs. Bagamat sila ang pang-7 seed, nagawa ng Warriors na manguna sa serye, ngunit nagbigay ng pag-asa sa Rockets ang panalo nila sa Game 5 na maaring maisalba pa nila ang serye. Si Stephen Curry ay patuloy na naglalaro sa kabila ng malubhang pinsala sa kanyang right thumb, bukod pa sa pelvic injury na nakuha niya bago matapos ang regular season. Ang kanyang co-star na si Jimmy Butler ay nakaranas din ng matinding pagkakahulog sa Game 2 at siya rin ay may dinadalang pelvic injury ngayon. Sa kabila ng pagkatalo sa Game 5, ginamit ng Warriors ang pagkakataon upang ipahinga ang kanilang mga starters at bigyan sila ng maagang pahinga at panibagong enerhiya para sa Game 6.
kung saan layunin nilang tapusin ang serye sa harap ng kanilang mga tagahanga sa Bay Area. Ang serye ay naging puno ng tensyon at pisikal na sagupaan kung saan parehong koponan ay sinusubukang guluhin ang loob ng isa't isa. Sa gitna ng pagiging marahas ng laro, napansin ang sinasadyang panlalapi ng Rockets sa nasugatang hinlalaki ni Curry, gamit ito bilang pagkakataon upang samantalahin ang kanyang kahinaan at pigilan ang kanyang laro. Habang marami ang pumupuna sa estilo ng laro ng Houston at sa kanilang mga intensyon, ipinagtanggol ito ni Dillon Brooks na siyang pangunahing gumagawa nito. May mensahe si Brooks tungkol sa injury ni Curry. Ang injury ni Curry na nasa kanyang shooting hand ay isang malinaw na kahinaan at ginagamit ito ni Brooks at ng Rockets. Matapat ang naging sagot ng forward ng Houston nang tanungin kung sinasadya ba niyang palalain ang pinsala ng superstar guard. Kung ako ay may injury sa bukong-bukong, aatakihin ko iyon sa bawat pagkakataon. Kaya kung anuman ang sinasabi nila sa broadcast, hayaan nilang sabihin, ani ni Brooks. Bagamat hindi direkta ang kanyang pagkakasabi, malinaw na inaako ni Brooks ang kanyang mga aksyon. Nakitang-kita naman sa laro. Mainit, agresibo at pisikal ang labanan ng dalawang team na nagbigay ng 5 kahanga-hangang laro sa kasalukuyang serye. Hindi gaanong nakalaban ang Warriors noong Huwebes matapos silang talunin ng Houston Rockets sa Game 5 ng kanilang opening round series sa NBA Playoffs. Sa sobrang laki ng kalamangan ng Houston, pinili ni head coach Steve Kerr na ilabas na ang kanyang mga starters sa kalagitnaan ng ikatlong quarter habang ang Warriors ay nalulugmok sa 29 na puntos na deficit. Malinaw ang mensahe mula sa 4 na beses na NBA champion coach. Nakatuon na ang kanilang atensyon sa Game 6 sa kabila ng nakakahiya nilang pagkatalo noong Huwebes. Ito rin ang mensahe na ipinaabot ng Warriors sa social media ngayon habang ibinabahagi ng team ang kanilang mindset sa papalapit na Game 6 na gaganapin sa Chase Center. One mission, one team, Game 6 ready, ang post ng Warriors sa X, former Twitter. Ibinahagi rin ng Warriors ang isang video kung saan nagsalita si Jimmy Butler sa post-game press conference. Ipinahayag ng 6 na beses na All-Star kung bakit naniniwala siyang magiging ayos ang sitwasyon ng Golden State. Ayon kay Butler, alam nila kung ano ang kaya nilang gawin at nananatili silang tiwala na malalampasan nila ang Rockets upang makapasok sa susunod na round. Idinagdag pa niya, "Our confidence isn't going to waver any. Hindi kailanman matitinag ang tiwala namin sa sarili. Hindi maikakaila ang kahalagahan ng home game ng Warriors sa Sabado. Malinaw na papasok sila sa laban na yon na may matibay na paniniwala sa kanilang sarili at sa kanilang layunin na muling magkampiyon ngayong season." Anong masasabi niyo mga kaibigan sa paparating na laban bukas?